Ito pa. Ito naman yung banat po ni BP Sara naman kay Claire Castro. Ito. Oh, ito. Ng umaga ginagawa ko siya at gusto ko lang ipaabot doon sa mensahe yung pansuporta ako kay Congressman Kito Barsaga, lalong-lalo na sa kanyang karapatan sa malayang pamamahayag at salita, no, na protektado yun ng Constitution at lahat. Ayan, so sinusuportahan ni BP Sara Duterte yung sinabi nga ni Kiko Barsaga. Alam mo, tama talaga di ba? Yan yung sinasabi ni Pangulong Duterte noon Kahit hindi niya gusto ko, sabihin mo sa kanya, I will protect you because that is your right. And as the president of this country, he will protect you. Alam mo, yan ang isang bagay na hindi maunawaan ng ibang, lalo na itong administrasyon na ito. Nakaliwat ka na ng pang-uusig sa mga pumupuna, pumabati ko sa kanila. Lalong-lalo na kung ikaw ay nasa side ng mga Duterte. Talagang kakasuhan ka kung ano-ano. Hindi Alam nyo, napakalinaw sa batas niyan. Hindi dapat maging onion skin ang public officials. At tayo ay protektado ng Bill of Rights Yung salita natin na pahayag ng ating saloobin. Ng Pilipino, merong karapatan. Freedom of speech na to. So, yes, it's an assault to democracy. Hindi lang yung kaso ni Congressman Kiko Barsaga, no? Magpapanami pa yung mga finailan ng inciting to seditious na isa na ako doon. Meron akong case na under investigation for inciting to sedition. So, nakakalungkot kung bakit umabot na tayo sa ganitong estado sa aling bansa na hindi na nirerespeto yung Bill of Rights natin under the Constitution. Mama, ano po minsan mo kailan? Yung mga taga-dahig po, pagka ini-interview po si BP Sara Duterte, wag po munang magsalita para mas malinaw po na naiintindihan yung sinasabi niya. Ito, nakikiusap lang naman po ako. Ha? Para kasi minsan pagka inuunahan pa natin yung sinasabi ni BP Sara, hindi po sinihan yan. Hindi, naalala ko kasi yung yung dating nanonood pa ako ng sine, tapos yung isasama ka nung kaibigan mong napanood na yung sine, uunahan niya yung nangyayari dun sa sine. Sasabihin niya, tingnan mo, mababaril yan, Boo, baril, Sabi ko, ikaw na lang manood. Tingnan mo, iiyak na yun. Siya talaga yung killer, Wag natin pong pinangungunahan para mas may paliwanag po kasi pagka sinabi nyo na, edi kayo na lang. Tingnan nyo, tumitigil tuloy si BP Sara Duterte. Supporting kataganito niya. Sa steady nga, breeding the DRP. Breeding the DRP. Kanila lang mo. Meron kang gusto ipita daw. Jia, sinagdadawa ng kanyang Claire. Wala na yan na sinasabi ko lagi, no, na huwag na natin i-carry kung ano yung sinasabi niya. Kasi unang-una, wala naman siyang ayos na sinasabi. Nakakabobo ng tao yung kanyang sinasabi. At saka pangalawa, nagdadala yun ng kahihiyan. Lalong-lalo na kapag nagsasalita siya na nandun yung seal ng Office of the President. Kasi nakikita yun ng buong mundo. So, nakakadala yun ng kahihiyan bilang mga Pilipino. Kaya ang mas maganda dyan, huwag pansinin para hindi umabot yung dalita. Yun, kahihiyan daw si Claire Castro. Hindi, totoo naman kasi mga kababayan. Grabe si Claire. Si Claire Castro ang pinaka-the worst na public official, especially na hinire dito sa Office of the President. Kasi nasa likod mo yung seal ng Office of the President. Tapos, ikaw mismo ay ang gulo mong kausap. Wala kang tamang informasyon na ibinibigay, mali-mali, puro fake news. Tapos, ang intention mo lang, siraan lang ng siraan ang mga Duterte. Banatan lang ang mga Duterte. Which is, bit-bit mo yung seal of the President. Actually, wala namang problema. Kung vlogger ka, tapos banatan mo ng mga Duterte, kalayaan mo yan. Huwag ka lang magpe-fake news dahil bawal yan. Diba? Pero yung bumanat ka, mag-disagree ka sa mga opinion, walang problema yan. Gawin mo yan sa labas ng iyong opisina. Kaya lang, kung nandiyan ka sa opisina mo, tas ganyan ang yung utak mo, naku po, may tawag dyan si BP Sara Duterte. Saray. Naman sabit kayo tayo Ateri Haru. Oh yes, nagsabi ako sa kanya. Ulitin natin yung part na nakakabobo ng tao yung kanyang sinasabi. Yan, nakakabobo. Yan ang sabi niya.
ni VP Sara Duterte kay Yussi Claire, nakakabobo. Totoo naman eh. Nakakabobo. Yung mga sinasabi ni Yussi Claire, pambobo lang. Diba? Alam mo, malupit itong administrasyon na ito. Naiintindihan ko kung ba't nila ginagawa yan eh. Para talaga i-distract ang tao eh. Diba? Para talaga i-distract ang tao doon sa real issues na sana ay doon tayo nakamo-focus. Kaya lang, para ma-distract ang mga tao, gagawin itong ginagawa panggugulo nito ni Ante Claire. Diba? Alam mo, eto this is just something na na importanteng maunawaan natin na dapat mag-focus tayo dito sa sa issue na katulad nitong yung sinasabi na allocation. Eto tingnan ninyo ito. Pero bago po mangyari ang mga ganyang klaseng usapan, ulitin lang po natin mga kababayan, baka naman pwede mag-subscribe na po kayo kasi sa mga nanonood, 52% hindi nakasubscribe. Pero alam nyo nakita ko yung statistics medyo umaangat na po ito. Marami na po ang nanonood na nakasubscribe. Pero kung maaari pa, yung iba pa, yung remaining na nanonood, baka naman pwede tayo mag-subscribe. Okay. Ito na nga, pag-usapan na po natin yung the Congress kasi maraming nireveal itong si Libiste. Isa na nga dito yung sinasabi niyang walang insertion. Although hindi niya dito sinabi sa interview na ito walang insertion ang Office of the Vice President. The reason for that is because of parang impropriety, parang he has, the House of Representatives has been looked down upon because of these lewd photos that he posted with stacks of money, calling on the president to step down. What are your reasons for voting no? Why are you against the majority po? Like I said, we shouldn't be doing this before holding to account those who have been alleged of corruption, not only outside of Congress, but in Congress. And yung ikinagalit ko po ay yung mga may allegations of corruption mismo, yung bumoto para isuspend si Congressman Barzaga, parang normal lang na Nagigets ninyo? Ito yung ito yung mga diversion nila Yung mismong mga merong corruption issue sa Kamara, sila pa yung bumoto na isuspend si Barzaga. 'Di ba? Kita nyo kung gaano ka walang yaho itong administrasyon ni Marcos. Oo, administrasyon ni Marcos ito. Administrasyon, wag na kahit paikot-ikot sila na independent ang Kamara, hindi totoo 'yan. Administrasyon ni Marcos 'yan. andun lang sa loob ng Kongreso. Pinag-uusapan pa paano kumita sa mga projects ng DPWH. At parang ganyan kalala. Sa loob ng Kongreso, pinag-uusapan kung paano sila kikita sa DPWH. Critical ang Kongreso na tayo po ay nag-aakusa na nakakahiya si Congressman Barzaga, pero sa tingin ko mas nakakahiya po ang mga sangkot sa korupsyon ng mga kasamahan natin. You mean to say, my follow-up question, sorry Ricky, I mean to say despite this flood control scam and so many people are being investigated on, pinag-uusapan pa rin kung paano kikita sa loob ng Kongreso? Hindi pa sila natatakot? Definitely po. At kaya gustong-gusto ng mga iba pa ngayon na palakihin pa ang budget ng DPWH sa kanilang mga distrito. Tuloy-tuloy pa ang porsyentuhan sa mga proyekto ng DPWH. Can I just say one word? Audacity. Oo nga ang lakas ng... Ako, can I say one word? Pupal ang tawag dyan. May pa-audacity pa yung... Hindi, sorry naman. Alam ko English speaking kayo Hindi, para sa akin sobrang kakupalan na yun. Di ba? Hindi ho yun pagmumura, yung salitang kupal, di ho pagmumura yan. Yan po ay term na parang nangungupal ka ng gagago ka. Mas malala pa sa panggagago yung ginagawa mo. Di ba? Pag sinabi mong kinukupal mo yung tao, mas malala pa dun sa panggagago. Ganun yung tamang term Di ba? Talagang malala. Mantakin mo, mga kababayan. Pinag-uusapan na ngayon yung tindi ng korupsyon, insertion, allocables. May mga nakasuhan na, may mga makukulong na. Actually, may nakulong na. Tapos, etong mga congressman natin, pinag-uusapan sa loob mismo. Sa loob mismo ng DPWH. Sa loob mismo ng Kamara. Pinag-uusapan kung paano sila makakakurap dito sa DPWH. Saan ka ba? Only in the Philippines. Anong loob? Akala ko, di ba, slinash nyo na nga yung budget rin ng DPWH? Ang balita nga daw po, gustong ibalik. Ibalik? Ang balita. Pero nasa Senado na ngayon di ba, yung budget po? Opo, pero magkakaroon ng BICAM pa. Oo. At yung Senado kasi is sinalash yung budget. Yes. So, gusto ng Congress itaas muli. At ang
dahilan, I guess, is Nako, ano yung because there remains pasabog an- yan, Kong, ha? Oo, pasabog. yan, Kong, ha? Grabe gusto pa nilang itaas uli. Dadalihin nila yan sa BICAM. Ganyan naman na usually ginagawa. Sinasabi nga nito, di ba sinasabi ng media na parang, di ba pinababa na nga, pati ng Senado. Oo. Totoo naman ganun naman usually nangyayari, binababa. Kasi sa Senado, medyo independent pa Konti lang naman ang mga sip-sip dyan, tulad ni Soto, tsaka nila Lacson. Pero medyo independent pa yan mag-isip. Pagbalik naman sa BICAM, di ba, yung mga nakarang nangyari, pag-uusapan na lang ng ilang tao yan. Tapos, kakalikutin pa yan doon sa small committee. Yan yung sinasabi nila noon Kakalikutin pa sa loob ng small committee. Ganong katindi. DPWH budget. Kong, I'm just curious, I'm sure lahat din ng mga nanonood sa atin, can you walk us through kung ano po yung proseso ng Ethics Committee? Paano nyo po sinabi kanina, kasi sinabi nyo, minadali siya, kaya nakakagalit. Paano nyo po sinabi minadali? Ano po ba yung tamang proseso ng Ethics Committee ng Kamara de Representantes? Meron silang committee report that was given to us in my Viber thread 4:18 p.m. right before the vote was going to start. And Congressman Toby Chanco asked for interpellation, which was not granted. So there's been no debate on the matter. And sa totoo lang naman po, hindi naman din sang-ayon ang karamihan ng mga kahapon sa ginawang ito. Pero parang napipilitan lang din ang mga miyembro ng mayorya na po ayon sa anuman ang Boto sa kanila. approve ng majority sa atin. Pero ang nakakalungkot lang po ay inuna ito amid all of the other issues that could instead be tackled in Congress, because October 13 was the last day in Congress that we had this high attendance for the approved budget. Wow. And then we were told to attend this afternoon, being told what it was for. Akala ko napaka-importanting bagay. Yung kailangan kasi ng 2/3 vote para mag-suspend ng member. So it shows the priorities of Congress. Sinasabi kasi ng iba, bakit sinasabi ko na dapat yung mga korap ang investigahan, hindi sabay. Yeah. Hindi ko sabay kasi ngayon lang nagkaroon ng ganitong karaming mga miyembro ng Kongreso na pina-attend ng Kongreso. Kasi tungkol naman sa corruption investigation, pagtungkol sa reforma ng DPWH, wala naman pong ganitong focus ang Kongreso ngayon. Kung, question lang, pwede nyo ba sabihin sa amin, kaya nyo ba sabihin sa amin kung sino nagpapunta sa mga congressmen? Hindi, Para yung mga bumoto? parties, bahala sa kanilang mga miyembro. So, mga parties lang nagsabi sa kanilang mga miyembro na attendance is required at yesterday's session. Okay. Kong Leviste, this is my question. Barring, let's say the flood control scam is not present right now, but based on the actions of Congressman Kiko Barzaga, do you think it warrants a suspension? Because they were saying it was parang very, it put the House on a very bad light. His 24 posts that they asked him to take down, lewd photos of women, stacks of money, without the flood control scam. Just his actions. But do you think that he should be suspended in terms of impropriety? Flood control scam yung nakakaya sa Kongreso masasabi natin, the corruption in DPWH is systemic and long-standing. Yeah. And I think anyone who is involved in receiving kickbacks from DPWH ay mas nakakahiya kaysa sa yung social media post ni Congressman Barzaga. No, I mean in terms of let's put that aside, the DPWH, the budget, but his actions lang. Do you think it's proper? Yung What point he ko did? kasi, ma'am, ay ano yung standard natin to suspend a member? Yeah. Kasi kung ang standard natin ay kung sino man ang nakakahiya, as much as or more than Kiko Barzaga ang isususpend, baka napakarami po. Ayun na nga. Baka maubos ang House of Congress. Wala po ba yan sa inyong procedural book or sa inyong kumbaga guidelines kung ano talaga what makes it lewd? The point of Libiste is simple, di ba? I mean, sa dami-dami ng problema ng Kamara, ito ang pinagtuunan ng pansin. Wala namang problema kung kung eventually dininig yung hearing na para ipa-suspend o patanggal ipa-ethics si Kiko Barzaga, kung wala sanang iba pang issue na mas matindi at mas urgent. 'Di ba? Yun yung sinasabi niya. Ang daming urgent issues. Bakit hindi yun ang pinagtuunan ng pansin? Yun nga lang contractor Yung mga congressman na contractor, sana yun ang pinagtuunan ng pansin, di ba? Hindi Talagang gaguhan lang Yan yung sinasabi natin mga kababayan na isang way to divert issues. Pati to si Kiko ginagamit nila. Ito pa isa papakita ko lang sa inyo regarding dun sa ang ganda ng post nito.
Wait, chotomate. Sandali. Baka mamaya magkamali tayo ng lagay. Yo. Ayan. Ayan, oh. Ito po, kasi naglabas ang COA ng OBP has 335 guards still on payrolls. Ngayon, tila, sabi nga dito, a masterclass in weaponized ignorance courtesy of mainstream media sensationalized framing na agad kinagat ng mga DDH o brain rock. Alam mo yung DDH, di ba? Yung mga die-hard Duterte haters. Yan yung mga mga kakampuit at saka mga NPA na mga kaliwa, mga DDH yung mga yun. Nagsama-sama na sila sa isang kampo. Ito nga yung sinabi ni Rob Rances. Sabi niya, this is propaganda. Ayan na naman ang DDH at ilang media outlets. 335 guards overkill daw. Yan yung pinalalabas nila yan. Ano yan? Private army. Ganun. Hindi po, those 335 aren't bodyguards. They are OBP wide security personnel. Kasama dyan PSG, PNP, AFP auxiliaries, guards for OBP satellite offices, rotating shift. Sa dami-dami ng opisina ng OVP, may mga satellite office sila. May mga naka-assign na guards dyan. May naka-assign na mga pulis dyan. May naka-assign na AFP auxiliaries dyan. Hindi naman po yan sabay-sabay na nagju-duty. Tangina, wala natutulog? Ano yan, katulad ng amo ninyo? Gising? Lutang? Hindi pa pwedeng sabay-sabay. Ano yung sabay-sabay? Ang Vice President, kahit natutulog, binabantayan yan. So, ibig mo bang sabihin ng 335 na sabay-sabay sila habang nagbabantay yun? Kasi binabantayan din yan kahit natutulog sa bahay nila. Binabantayan yan. Yung 335, sabay-sabay yun, dilat. Bantayan natin si BP Sara Duterte. Siyempre, may ship yan. Usually, para kasi mga tanga ito eh. Sa 24 oras na dapat na naaayon sa ating konstitusyon, naaayon sa ating batas, na dapat 24 binabantayan ang ating Vice President. May 3 shift naman yan. Pati dun sa mga opisina, ala naman, okay, 8 hours lang namin babantayan yung opisina, the rest, bahala na sila. Saka nakakita ng ganun. Pumunta ka nga, sa mall nga, binabantayan 24 oras eh. Pumunta ka sa SM Mega Mall. Sa SOM, pumunta ka dyan. Don't tell me, iiwan ng guard yan. After ng duty nila, sarado na ng alas 10. Minsan nagsasara ng 9 o'clock. Depende kung yung mga jowa ng mga sales lady at saka mga nasa restaurant, nag-aantay, maaga magsasara yan. Mga intake 30, sarado na yan. Anong after nun? Okay, sarado na ang SM. Bahala na yung SM sa buhay nyo. Siyempre, babantayan pa rin yan. Kung yung mga department store binabantayan ng 24 oras, yung pa kayang opisina ng OBP, paano kung iniwan yan? Nagtanim ng bala dyan, nagtanim ng bala. Bumalik na kasi sa airport ngayon yun eh. Nagtanim ng bomba, doon sa mga sa mga office ng Vice President, tapos pagdating ng Office of the Vice President, tatawagan yung bomba, sasabog siya. Diba? Kaya kailangan bantayan siya ng 24 oras. Isipin nyo, ang unti pa nga niyan. Di ba? Ang unti pa ho niyan. 335 sa lahat ng opisina. Sa lahat ng gagawin ni BP Sara Duterte. Mag-iikot yan, mag-duty yan, di naman sabay-sabay yan. Anak kayo ng hindot. O sa tingin ninyo, ilan ang Office of the President? Malamang, sabi nga nito, mga nasa 1,500 to 2,000. More than. Mga 3,000 pa siguro yan. Hindi nyo nirereklamo. Kahit wala naman dumudumog sa kanya, kahit magpagkaway-kaway pa yan dyan, wala naman tatabi sa kanya. Baka nga ilagan pa yan eh. Hindi, kahit Pangulong Duterte, talagang kailangan mo ng 10,000. Nawindang nga yung sa Hong Kong eh. Nawindang sa Hong Kong, mga kababayan. Nung nagpunta si Pangulong Duterte, nawindang mga kababayan. Talagang yung buong force ng Hong Kong Police, hindi alam ang gagawin dahil sa dami ng tao. Subukan nyo si BBM. Kahit siguro 2, 5, okay na yan eh. 3 siguro pwede na yan. Pagbukas ng pinto, taga-sabing, tayo na. Tapos yung isa, nasa likod, okay na yan eh. Kasi wala nga tumitingin sa kanya pag dumadaan siya, parang, sino ba yan? Ganun na, tingin ng mga tao, di ba? Sino to? Anong ginagawa niya dito? Bakit? Ano ba meron? Meron ba ayuda dito? Ganun lang naman yung mga tao eh. Tama, mali. Bakit di matanong? Kasi nga, yan ang issue nila ngayon. Alam mo, kahit sa sobrang baba na ng budget ng Office of the Vice President, masyado nilang hinahanapan ng butas. Wala na silang mahanap eh. Isaktin din ng korupsyon nila,
OBP at OBP pa rin ang hinahanapan nila ng butas. Galing talaga na mainstream media, no? Tanginan nyo talaga, mainstream media, puro kayo bayaran. O, ito na yung tanong. Sino? Dalawang tao ito, ha? Dalawang tao ito. Sino ang Pork Barrel King? Dalawang tao ito. So, ilagay nyo dyan yung sagot. Sino ang Pork Barrel King? Ang mananalo ay may tig pa 500 na Noche Buena. Okay? O, maraming salamat mga kababayan. Magkita-kita ho ulit tayo sa